Ito ang Wow Trending. Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Romeo Brawner Jr., merong isiniwalat na meron daw pinaplano na kodita at ang ilan daw sa mga ito ay former officers pa ng Armed Forces of the Philippines at ayon pa nga kay Brawner na ang iba daw ay nakausap pa daw niya ng personal, dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si Brawner. Pwede nyo namang gawin yan pero please lang huwag nyong isama ang mga aktibong miyembro ng AFP. Pero pagkatapos ng speech na ito ni Brawner ay biglang binawi at out of context daw at hindi naintindihan ng mga nakarinig sa speech ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Romeo Brawner Jr. Teka, basahin natin kung ano nga ba ang reaksyon ng mga netizens sa comment section. Panahon na para kikilos ang taong bayan, kailan pa ba kikilos kung wala ng pera ang kaban ng bayan? Wake up, Filipinos! Brawner, di mo ba nakikita ang mga sindikato sa Malacanang? Huwag kang magpauto. Maawa ka naman sa mga Pinoy. Dami nang naghihirap dahil wala silang pake sa atin. Makasarili sila. Gawin mo ang tama para sa lahat ng Pinoy, di para sa mga corrupt na government. Ngayon, ang dami na namang adik, nakakatakot na naman ang mga hawak nilang kriminal, mga di basta-basta, threat of security, pangkaraniwang tao sila, safe kasi kakampi nila, dapat mga yan. Di nagtatagal sa pwesto, nakakaubos na din ng pasensya. Anong klasing mga tao yan? Parang wala sa sarili, mga nakikinabang naman sa mga hayop na pera, walang pakialam sa bansang may konsensya pa kaya ang mga yan? General Brawner, naawa ba ang gobyerno sa mamamayan? Tumataas na lahat ng mga bilihin, maraming gutom, nakakatakot ang presyo. Saan ang awa na sinasabi mo? Overwhelming and massive ang corruption sa gobyernong ito, nakakagalit talaga. Diversion yan ma'am para mawala ang mga issues. Meron daw coup d'etat or coup attempt na binabalak. 10 hours ago, hindi niya sinabi kung sino itong nagpaplano na ito. So, inilabas na lang sa media. So, nung sinabi niya, mga palangga, ito, sabi niya, ito verbatim to, some of them were former officers of the AFP. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, if you have the, sabi ko sa kanila, sir, sabi niya, you have the right to do that because we are in democracy. But please do not involve the active personnel of the AFP. So sabi niya kanina, tapos karugtungon, sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Let's give our country the chance to move forward to progress. I will isa-isa dyan later. Pero mga palangga, sinabi niya mismo yon galing sa bunganga niya. Okay? Galing sa bibig ni Brownie. Brownie na lang pangalan niya. Ano? Ni Chief of Staff Brownie. Naku, Brownie, may alam ako sa'yo. Magkano kaya? Mamaya na yung alam ko sa'yo. Alright? So, ngayon, okay. Ang pinapalabas nila ngayon na mayroong pagbabanta kay Kuting. Alright. So, parang gusto ba nilang, ano ba ang pakiramdam ninyo? Gusto nilang takutin yung taong bayan? Ano ba kayo, natutuwa ba kayo na magkakaroon ng ganitong mga klaseng banta? Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo dyan, babasahin ko. Then like 10 hours after, naglabas sila ng kanilang panibagong statement na binabawi nila na wala daw kudeta na niluluto. Alright? So wala daw coup attempt na niluluto at sinabi ni Anyo at ni Brawner o ni Brawner, si Brownie na lang kasi parang maganda pakinggan yung totoy, di ba? Tinutotoy mo ang Brownie. Anyway, sabi ni Anyo, misquoted lang daw yung lumabas sa balita. And misquoted. At sabi naman ni Romeo Brawner ng AFP, okay, ng chief ng AFP, ay out of context. Okay? So parang out of context, iba yung ibinalita ng mga media o iba ang naintindihan ng nakarinig. That's impossible, right? Unang-una, mismo sinabi niya, for sure nanood nyo na sinasabi niya na mayroong pagbabanta
The best, some of them are former officers and AFP at nakausap ko yung iba. Sabi niya, nakausap niya, di ba? Binasa natin kanina. Kaya nga sabi niya, kinausap niya, sir, you have the right to do that because we are in democracy, but sabi niya, please do not involve active personnel. Tapos sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Alright? Ngayon, ang sabi ni Anyo dyan ay, again, misquoted. Sabi ni Anyo, General Anyo, maaring hindi nauunawaan ng gusto ng ilan ang ibig sabihin ni AFP chief. Kundi ba naman di kayo promotor ng fake news? Diba? Hindi nyo ba naririnig yung sarili mo? Hindi nyo ba naririnig, General Anyo, yung sinabi ng kabaro mo? Balikan mo yung kanyang speech para hindi kayo nagpapakalat ng fake news. Diba? Ang gobyerno, mayroong mga kaletsihan na, yun, mayroon silang nilaunch na maging mapanuri daw ang mga Pilipino. Pero kayo mismo, sinusuri namin, huling-huli, malinaw pa sa sikat ng araw, na kayo yung mga sinungaling. May voice, may vocalization, di ba? Parang kanta, may voice. Okay, tignan natin. Okay, tignan natin, parinig natin. Okay? Ang sinabi mismo ni Bronner. Right? Tignan natin sinabi ni Bronner, okay? Ito. Tignan natin, ha? Ito. Dali. I-rewind ko lang saglit. Dalo na huwag so, officers of the armed forces. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please do not involve the active personnel of the armed forces. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Ayan, mga palangga. O, di ba? Sinabi niya mismo. Tapos after 10 hours, sasabihin niyo out of context. At sasabihin niyo hindi naintindihan ng nakarinig. At hindi tama yung, ang dating ay hindi tama yung pagbalita ng mga reporters. Unang mga media. So, kaya dapat talaga matanggal kayo lahat eh. Actually. Di ba? May mga kadahilanan kung bakit matanggal kayong lahat. Okay. Ngayon, puntahan muna natin itong si Bronner. Okay, sabi mo, Mr. General Bronner, na maawa tayo sa ating bansa. Maawa tayo. Okay, kung totoo ito, let's say, for the heck, kung totoo na mayroong nagpaplano na bubuhati na si Kuting. Ako, peacefully, it's okay. Di ba? Peacefully is fine. Huwag lang yung madugo kasi maraming madadama yan, kawawa naman mga inosente. Sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Kung ito ay totoo, maari, dahil yun ang una mong pinalabas na mayroon naman talagang co-attempt. Hindi dapat nga pinangalanan mo right there and then kung talagang, true ka sa iyong mga pinagnangata doon. So maawa ka sa ating bansa, sabi ni Bronner. Maawa tayo pala sa ating bansa, talking to the men in uniform. So kung meron talagang nag-aaklas, I think isa sa reason kaya gagawin nila kasi naaawa sila sa bansa. Bakit sila naaawa? Dahil sa ginagawa ni Kuting at ni Liza. At alam mo mismo, General Bronner, na ikaw ay sobrang sip-sip kay Lisa Ahas Araneta Smugs. Kasi may negosyo ka rin sa AFP. Di ba? At ayon sa ating napag-alamang mga ahas na gumagapang dyan sa AFP mismo, okay, kasabwat mo si Ashgard. Yung pinakita natin na si Ashgard, mga palangga, siya yung intel firm na binabayaran ni Lisa Ahas Araneta Smugs na manggipit ng not only Maharlika, di ba? Kung nakafollow kayo sa akin, si Ashgard, intel firm, ayan ang kasabwat ni Lisa Smugs na mag-wiretap, mag-hack sa mga government sites. Diba? Na-report na natin yan. So kung totoong meron, edi, kung titignan natin sa sinasabi mo, Mr. General Bronner, maawa tayo sa ating bansa. So may reason kung bakit sila gustong mag-alsa. Right? Tapos sabi mo pa, let's give our country the chance to move forward to progress. Yun ang magiging dahilan kung bakit merong
quote-unquote na sinasabi mo na may mga gustong sa iyong first statement na mayroong gustong mag-attempt. Di ba? Kung gusto nila na magkaroon ng tsansa ang taong bayan, di ba? Para mag-move forward from the bad governance of Lisa Araneta, Ahas Mugs, na kasabwat mo rin at sobrang kiss-ass ka, o maybe kiss-kipay ka sa kanya. Alam naman yan ng mga kabaro mo. Ano, gusto mo bang tarantahin ang taong bayan? Kaya on your first statement, sinasabi mong may nag-aaklas or something, ayaw namin na magkagulo, ayaw namin ng madugo. Okay? Ang gusto namin tahimik. Dahil kung gusto namin ng madugong kaguluhan sa Pilipinas, di sana sinakyan na namin yung mga pakulo nyo dyan. Kayo dyan, lalo na si Kuting, na tayo ay mag-alsa sa China. Sana sinakyan na namin yung pahayag ni Senator J.B. Ejercito na huwag makapili. Pero kayo yung mga makapili Mga palangga, sila yung mga makapili. Tapos, okay? Sabi pa ni Bronner, AFP, chief na manatiling professional daw at proteksyonan ang bayan. Wow! Buha ka nang inan yung lahat. Manatili na proteksyonan, maging manatiling professional. Yung pakikisabwatan ni Lisa sa smugglers at ni Kuting, hindi pakikipagsabuatan, business partner. Professional ba yan? Sindikato yan, mafia yan Ikaw na dyan, ikaw ang alam mo rin. Well, kasi nakikinabang ka rin, Magkano ba kitaan dyan sa negosyo nyo ngayon? Sa pakikipagsabuatan kay Ashgard? Diba ba? Kumusta na yung extraction ninyo sa Turkey? Alam mo rin yung extraction sa Turkey, yung pinag-usapan natin, di ba? Di ba kayo nag-uusap? Si Bianca Zobel, ikaw, si Ashgard, na i-hold muna. Di ba? Ang transaksyon, ang pag-change ng mga tao dyan sa ISAF. Ano nangyari dyan? Alam mo yan. So kung meron man, kung totoo man sinasabi nyo, well, sa ibinawi nyo na wala namang data na out of context or misquoted, doon palang sinungaling na kayo. Gumasos pa ang gobyerno ng maging mapanuri, fight against fake news. Pero kayo ang numero unong fake news. Kaya kung ako tatanungin ninyo, kung merong social, what do you call it? Coup. Ibig sabihin, yung mga taong bayan, yung uncoordinated, uncoordinated attempt, peaceful attempt, para buhatin si Kuting palabas dahil binababoy niya ang taong bayan, then let's support that. Diba? Kung yun ay, kumbaga kung yun ay, what do you call it? Speak up day, peaceful negotiation, yung kakausapin lang si Kuting na tumigil na kayo dahil inuubos na yung pera ng bayan. Ngayon, General Bronner, kitang-kita na nagsisinungaling kayo. Alright? Nagsisinungaling kayo kasi alam nyo mismo sa sarili ninyo na yung mga junior officers, yung mga mas mababa sa inyo, ay punong-puno na ng pighati sa ginagawa ng leadership ni Kuting ng Norte. Ano ba yung reason, mga kababayan, kung bakit mayroong mga ganitong klaseng pag-aalsa ng isang, not only yung mga nasa military, but syempre yung mga tao. Kasi yung mga pag-aalsa na yan, yung mga attempt na yan, yun ay mula sa pighati ng taong bayan because of the bad governance. Ano yung bad governance? Yung mga tulad ng ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. at lahat ng mga mga alipores niya na economic sabotage. Papasok na naman tayo ngayon kay Michael Ma sa smugglers and hoarders. That is economic sabotage, mga palangga. Sinong naapektuhan dito? Di ba taong bayan? Not only yung regular na tao na walang connection sa gobyerno, kundi pati ang mga military, mga men in uniform. Ito'y punong-puno sila ng pighati sa ginagawa ng jutang gini ng Kuting na ito dahil alam nyo lahat kayong mga ginayupak na si Lisa ang presidente.
Hindi si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. ayun abala ng 2:00 ng madaling araw sa Malacanang kasama yung 6 friends niya. Okay? Naghahanap sila ng madilim na kwarto at 2 a.m. Okay? At nagsisesyon ng pulburon kaya nakakita daw ng multo. Nag-hallucinate ang mga buwaka ng Jens. Imagine yung presidente, okay? Chief of Staff, okay? Chief Bronner. Okay? Kaya ganito yung sentimiento. Kung meron man, kasi yun yung una mong palabas, sakyan natin. Sakyan natin yung una mong sinabi na meron talagang attempt na pababain si Kuting. So, maiintindihan mo sila kasi saan ka nakakita ng presidente ng 2:00 ng madaling araw, imbis na matulog at hindi mapuyat para kinabukasan, hindi siya nagiging gumaganon sa speech na bangag-bangag, di ba? Oh, mamaya 2:00 ng madaling araw, pulburon sa Malacanang, tapos kakanta-kanta, let it be, gaganon-ganon kasama yung mga kaibigan niya, di ba?